Ang pagsasanay ng utak upang mag-isip ng isang tiyak na paraan ay nakatuon sa konsepto ng neuroplasticity na ang utak ay may kakayahang baguhin ang sarili nito sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong koneksyon sa mga neuron sa buong buhay. Bagamat may natural na kapasidad ang utak para sa neuroplasticity, ang layuning ituro sa kanya kung paano mag-isip ay nangangailangan ng masigasig at may layuning pagsusumika. Narito ang ilang paraan para magsanay ng utak sa paraang nais natin. Positibong visualisasyon. Isagawa ang mga ehersisyong positibong visualisasyon kung saan iniisip ang pagtatagumpay sa mga layunin. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng positibong mental na imahen at maaaring makaapekto sa iyong subconscious. Affirmations. Iulit ang mga positibong pangungusap ng regular upang mapalalim ang positibong paniniwala at pag-uugali. Maaari itong makatulong na baguhin ang negatibong paraan ng pag-iisip tungo sa mas konstruktibong anyo. Mindfulness at meditation. Magsanay ng mindfulness at meditation upang mapabuti ang kamalayan at focus. Ang mga teknikong ito ay maaaring magtaguyod ng kontrol sa kaisipan at makatulong sa epektibong pamamahala ng mga kaisipan. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Ang CBT ay isang terapetikong pamamaraan na nakatuon sa pag-identify at pagbabago ng negatibong paraan ng pag-iisip at kilos. Ang pakikipagtulungan sa isang therapist na may kasanayan sa CBT ay maaaring maging epektibo. Pag-aaral ng bagong kasanayan. Magsanay sa mga gawain na naguudyok sa utak at nag-aalok ng pagkatuto. Ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay nagpapabilis sa pagbuo ng mga bagong koneksyon sa neuron at nagpapabuti ng cognitive flexibility. Pagtatakda ng mga layunin, tukuyin ang malinaw at makatotohanang mga layunin. Ang paghiwa-hiwalay nito sa mas mababang mga gawain ay maaaring gawing mas madali ang landas patungo sa kanila na may positibong epekto sa iyong kaisipan. Practice ng pagpapasalamat. Regular na ipahayag ang pasasalamat. Ang pagtataguyod ng isang journal ng pasasalamat o simpleng pagmumuni-muni sa mga positibong aspeto ng iyong buhay ay maaaring ilipat ang iyong focus mula sa negatibidad tungo sa pagpapahalaga. Sosyal na ugnayan. Palibutin ang iyong sarili ng mga positibong tao. Ang mga social na interaksyon ay maaring malaki ang impluwensya sa iyong kaisipan at makakatulong sa pagpapalakas ng positibong paraan ng pag-iisip. Pagsuway sa negatibong kaisipan, aktibong suriin ang negatibong kaisipan at palitan ito ng mas makatotohanang at positibong alternatibo. Ang prosesong ito ay maaaring bahagi ng cognitive restructuring. Pisikal na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay ipinakita ng magandang epekto sa cognitive function at mental na kagalingan. Ang pisikal na aktibidad ay nagpo-promote ng paglabas ng neurotransmitters na nagpapabuti sa mood at cognitive function. Pagbabago sa pananaw. Magkaroon ng growth mindset, kung saan ang mga hamon ay itinuturing na pagkakataon para sa pag-aaral at pag-unlad kaysa sa mga hindi makayang hadlang. Tanggapin ang isang pananaw na nagpapalakas ng kakayahan na magbago at sumanib sa pagbabago. Limitahan ang negatibong impluensya. Maging maingat sa impormasyon at media na iyong kinukonsumo. Ilimit ang pag-expose sa negatibong impluensya at palibuti ng sarili ng nilalaman na sumusuporta sa iyong nais na paraan ng pag-iisip. Tandaan na ang pagsasanay ng utak ay isang tuloy-tuloy na proseso at ang konsistensya ay mahalaga. Kailangan ng oras at pagsusumikap upang makabuo ng pangmatagalang pagbabago sa mga paraan ng pag-iisip. Bilang dagdag, ang paghahanap ng profesional na gabay mula sa mga psychologist o coach ay maaaring magbigay ng personalisadong estratehiya at suporta sa ganitong paglalakbay.